In a world where education shapes the future, one individual has dedicated their life to mold the minds of tomorrow. Through challenges and triumphs, they have remained steadfast in their commitment to education. Guro, isang titik na bumibilang sa bawat pangarap. Sa likod ng bawat ngiti ay may paghihirap. Guro na nagsilbing liwanag, hagdan patungo sa alapaap ng pangarap. Dahil dito sa mundo ng edukasyon, isang guro ang bumubuo ng bawat pundasyon. Exploring the fascinating world of education, thus a well-designed learning management plan is essential for creating a structured environment. Gaano kahalaga ang pagbuo ng classroom learning management plan at ano ang impact nito sa mga estudyante? Let's begin by understanding the components of a learning management plan that consist of clear learning objectives, instructional strategies, assessment methods, and resources, wherein every component plays a vital role in promoting student engagement and achievement. Okay. Sa loob ng silid-aralan, sa likod ng mga berdeng pisara, isang guro ang ating makakasama at makikilala. Siya si Sir Jefferson de Guzman o mas kilala sa kanilang eskwelahan bilang si Sir Jeff. 9 na taong nagsiserbisyo sa ating bayan si Sir Jeff. Siya ay guro sa Orbistondo National High School, isang butihing guro na nagbibigay ng ilang detalye patungkol sa mga pamamaraan nito sa pagtuturo at mga dapat gawin o pangaral bilang isang guro. Hi sir, how would you design a classroom to create a positive and effective learning environment? Okay, simple lang yun eh. In designing a classroom is that you have to see if what are the DepEd memorandums. As of today, nang ginawa ni our Secretary Duterte na hindi dapat kung ano-ano mga nakakabit sa mga ceiling, sa mga walls. Dapat sinabi niya kasi it should be clear. Okay, na conducive to learning. One factor to consider sa amin kasi, as a teacher, we see to it na ang aming classroom is clean and neat for them to ma-attract yung mga bata, lalo na pag ang mga learners mo is depending on the age and their abilities. Okay? Tulad ko sa senior high school, talagang sinabi ko sa kanila na sa mga students ko na I want to see my classroom that is clean and free from any destructive things na nakikita nila. So, well, kung titignan natin, this is my classroom and I see to it na pagpasok lang nila, so malinis, malinis tignan, arrange lahat yung mga seats para at least masabi mo na they are willing to learn on a very nice environment. Ayun lang. Sir, what are the classroom rules and procedures do you employ to ensure discipline and orderly for class? Okay, Trina, alam mo yan. Naging estudyante kita way back how many years? After 5 years? So, alam mo yan yung mga rules ko. From the start, from the beginning of the class, I have to set my rules and regulations in the class. Most especially when it comes to attendance. Strict ako sa attendance kasi sa isang 2 o 3 araw lang ng pagliban ng mga bata, marami nang mawawala sa kanila. So I am very strict with the attendance. And then one more thing, when it comes to in the classroom setting, kailangan ko talagang recitation, hindi mawawala yan. So, well, recitation and graded recitation would be one part on how would you develop the skills and abilities of a student. Doon din ako tumitingin. So, tapos isa pa yung kanilang paggamit ng cellphones. While I'm discussing, they have to listen. Before they have to start answering my question, listen first before they have to start. Alam mo yan, alam mo ang value ko na pag bibilangan ko yung mga estudyante ko,
Pag di ko na kaya talaga, doon lang ako magagalit sa kanila. Pero first hand, attendance is very important sa akin. Second would be sa late, when they come to my class, dapat mas nauuna sila kaysa sa akin. I will give you time with 2 to 3 minutes. More or less 5 minutes na yan. Pag 10 or 15 minutes, syempre, ano na yan, bibilangan ko na sila hanggang 5. Kung 5 times na yan, syempre, they have to make sure na pupunta sila sa guidance office. Paano mo na may maintain ng maayos o well-organized activity natin? Well, first hand, mamimaintain ko yung aking well-mannered or well-organized classroom is that I have to see the discipline of my students. Okay? Likewise, I set boundaries. Lalo na when it comes to classroom. Alam niyo yan, pag nasa classroom tayo yan, alam niyo yan, pag nasa classroom tayo, it would be teacher-student relationship. Pero pag nasa labas tayo, nandyan sa labas yung respetuhan, pero still, okay, kalog-kalog times sa nasa labas tayo. Pero when it comes to classroom, you know my rules, okay? Setting these rules in the classroom would have a very effective, okay? I will not say efficient, but effective way of making a more organized classroom setting inside our school. Okay? What else? Ano pa? Siyempre, tingnan natin yung mga activities and assignments and work ethics ng mga bata. Lalo na when it comes to their mental abilities and discussing their own intelligence, okay? So, makikita natin kung paano nila i-develop ang kanilang skills, ang kanilang, the way how they speak inside the classroom through the proper communication. Yun naman ang importante, proper communication and values within your teacher and your student. So, if we have a very good communication, respect with one another, then we should maintain a well-organized classroom environment. A well-designed plan includes strategies for differentiated instruction, enabling teachers to customize their approach based on each student's strengths, weaknesses, and learning styles. By acknowledging and addressing individual differences, we promote an inclusive learning environment that supports all learners. Pwede po ba kayong magbigay ng ilang effective instructional techniques na magagamit po sa inyong pagtuturo? Okay. So, iba't iba naman kasi ang ginagamit natin. Kami mga teachers, iba't iba ang mga ginagamit naming instructional techniques. Iba't iba rin kung ano yung tinuturuan mo. Okay? Iba't iba ang kanilang ginagamit. So, for me, as a teacher with a research subjects, mostly sa akin kasi I am only basing on the lecture type. Okay, lecture type. Pero with this lecture type, I incorporate collaboration and some funds or let's say activities that are very engaging to the students. Kasi alam naman natin kapag research ang pinag-uusapan natin, it is alam niyo yan, boring subject siya. Pero paano mo maiinganyo yung mga bata para they are interested to your topic. So then, mostly ang ginagamit namin yung mga makabagong teknolohiya tulad ng by the use of PowerPoint presentations, mga new techniques sa paggamit ng mga gadgets. Well, one way is pictures, okay? Sa PowerPoint presentations, maglalagay kami ng mga pictures and then they have to identify that if what kind of elements or ethics of research is that. So, like Pinocchio, di ba? Kung nag-flash ako ng screen, sa screen na mukha ni Pinocchio at humahaba yung kanyang nose. Ibig sabihin, di ba, pag one elements of research is characteristic of research is honesty.
So, pag hindi ka magsisinungaling, because in making a research, dapat kailangan mong maging kapanipaniwala at maniwala ka sa mga sinasabi ng mga inyong mga topic or taong iyong i-interviewin. Okay? So, ito yung mga instructional techniques na masasabi kong very useful sa akin by the use of the new technologies, PowerPoint presentations, collaborations, activities, and lecture type, and graded recitations. Based sa sinabi niyo sir na diba, more on technology na kayo, na-challenge po ba kayo sa paggamit ng 21st century tools or technologies sa mga students niyo? Yes, sabi ko rin, yes. Talagang kailangan nating makipag-cope with the 21st century na technologies. Kasi yung mga learners natin ngayon is that they are more prone to technologies rather than on the lecture or let's say reading or writing. But pag sa technology, madali sila makakope with fast changing talaga eh. Sa amin rin, we're coping with the challenges of the 21st century. And I can say na talagang challenging talaga siya. And hopefully, yung mga oldest na ng mga sana makapag-cope sila para hindi naman sila na huhuli when it comes to the technologies of the new millennium or era. Okay, yeah. Lastly, how do you foster collaboration and communication among students, and how does this contribute to their overall learning? Okay, dyan sa mga bagay na yan, you should not be authoritative. Okay? In fostering collaboration and communication with the students, ask them, okay? Tanungin mo sila. Okay? Mag-proper communication, ask them kung ano ang gusto nila, at kung ano ang ayaw nila. And then, they will show how wonderful they are. Tapos, kami mga student kami mga teacher, commitment. Kasi, commitment is, this is our passion. Okay? We teachers is masasabi natin, ang teaching is our passion. We love teaching. Okay? Sa pagbibigay natin ng panibagong aura at panibagong simula sa mga bata. The future is on us. Mga panibagong nilang pag-asa nasa sa atin. So if we speak for the future of the students, then we can say na we are better teachers for them. Okay? So, masasabi ko lang, commitment, trust, and proper communication with the students. We'll plan the best collaboration and overall experiences na masasabi natin. Kasi kung ano yung nararamdaman natin para sa kanila, yun din ang pinapakita nila para sa atin. Kasi the students our students will be the light of all the teachers. Kung ano yung success na nakikita ng kung ano yung success na ng mga estudyante natin, proud ka na teachers para sa kanila. At kung bumalik sila sa'yo, salamat sila. It is a big achievement, not for the teacher, but as well as the student. Kasi pinakita mo kung ano yung mga experiences na nakabit mo at nakabit nila in the future for their success. And that would be the very nice experience and overall learning experiences na masasabi ko, commitment and trust. Dahil itong dalawa to, it would give a reasonable love for the teacher and student relationship. Yes. Okay, salamat. Mahirap ang gampanin ng mga guro upang panatilihin ang maayos at matiwasay na pamamahala sa kani-kanilang mga klase. Ngunit may mga paraan upang mapaunlad ito. Ang tamang pamamahala sa silid-aralan ay makabubuti hindi lamang sa mga guro, ngunit pati na din sa mga estudyante upang magkaroon ng mabisang pagkatuto sa bawat sulok ng silid-aralan. Siya si Cheska Navarro, 17 anyos, isang grade 12 STEM student. Isa sa mga estudyante ni Sir Jeff
sa asignaturang Practical Research. Hi Jessica! Kumusta maging guro si Sir Jefferson sa inyo? Kadalasan, stricto po siya sa amin kasi gusto niya po na, kapag nasa classroom kami, natututo kami sa kanya. Tapos sa tuwing nagtuturo po siya, nagtatanong po siya ng mga questions about dun po sa lessons para malaman niya po kung naiintindihan po ba namin yung mga lessons. How about the rules and discipline na ipinapatupad niya sa classroom? Ang una niya pong rules na pinatupad sa classroom namin is yung cleanliness po ng classroom namin. Gusto niya po na kada uwian po, iiwan po namin yung classroom na malinis and then wala pong kalat. Tapos rules po na isa pa po na pinatupad niya po is yung bawal po mag-phone sa tuwing classroom kasi po syempre yung phone, distraction po yun. Sa pakikinig po, hindi po tayo nakakapag-focus sa lesson po na tinuturo niya. So, ano ang mga karaniwang hadlang na komunikasyon na naranasan mo sa iyong guro? Siguro po sa tuwing kapag nagtuturo po siya, yung mga klase po na may ingay, dahil po doon, hindi po niya na ipaparating yung lessons ng maayos kasi po, may mga maingay pong classmates na kailangan niya pa pong sawayin. And then, sa ingay na rin ng paligid ng eskwelahan na mayroon po kami kasi malapit po kami sa gym, which is kadalasang may event po. Kaya po, madalas naririnig po sa classroom rin po namin yun. Okay, thank you, Cheska. For the 21st century learners, masasabi ko lang is they should aim high kasi you would be having a more interesting teaching in the field of teaching. Kasi masasabi natin kayo yung panibagong pasimula sa panibagong pag-asa o era ng makamagong mundo ng agham. Kaya masasabi ko lang sa inyo, still, aim high, use the proper technologies in proper teaching, and then always remember na hindi lahat ng bagay is nakukuha sa teknolohiya, kundi gamitin natin sa tamang pamamaraan dahil ito rin ang magagamit nyo sa inyong future and for your success. Okay? So, bawat isa sa atin may iba't ibang kakayahan at skills, pero nasa sa inyo kung paano nyo gagamitin ito. Okay? At kayo rin ang magsasabi kung kailan at paano kayo magiging successful in your field, in your chosen field of specialization. So, my saying is, just simply do your best and be the best teacher in the whole world. That's it. Di ba? We witness the impact of a well-designed learning management plan on both students and teachers. Not only promotes academic excellence, but also instills values of tolerance, exemplary behavior, and a love for teaching. Si Teacher Jeff ay hindi isang doktor, hindi siya milyonaryo o isang makapangyarihang leader ng gobyerno. Pero may kapangyarihan ang kanyang inspirasyon. May dalang pag-asa ang kanyang mga salita. Kaibigan mong may tuturing sa labas ng paaralan, ngunit isang gurong huwaran sa apat na sulok ng silid-aralan. Saludo kami sa iyo, Teacher Jeff. Ako po si Trina Bugarin at ito po ang aking dokumentaryo.